April 6, 2026. Isang lalaking pasahero ng barkong MV Hondius ang nilagnat, nagtae at nahirapang huminga. Akala ng mga doktor, simpleng trangkaso lang. Pero makalipas ang ilang araw, pumanaw ang pasahero. April 24, 2026. Dumaong ang MV Hondius sa isla ng St. Helena para magbaba ng mga pasahero, kabilang ang asawa ng lalaking pasaherong nabanggit ko kanina. Ayon sa mga ulat, sa puntong ito ay dumaranas daw ito ng pananakit ng tiyan at iba pang mga sintomas. Habang nasa flight pauwi ng South Africa, biglang lumala ang kanyang kondisyon. Pumanaw din siya kinabukasan. Matapos ang ginawang mga pagsusuri, kinumpirma ng mga health authorities na ang mag-asawa ay tinamaan ng hantavirus. Dahil dito, agad na nagsimula ang contact tracing at monitoring sa iba't ibang mga bansa habang sinusubukang sagutin ng mga scientist ang isang mahalagang tanong. Maaari bang kumalat ang hantavirus at maging bagong pandemya? O mananatili lang ba itong isang isolated incident? Yun ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ang mga hantavirus ay nahahati sa dalawang grupo. Ang isa ay tinatawag na Old World Hantavirus at ang isa naman ay tinatawag na New World Hantavirus. Ang punteriya ng mga Old World Hantavirus ay ang kidney at ang fatality rate o ang tsansa ng pagkamatay mula dito ay nasa 1% hanggang 15%. Noong kasagsagan ng 1951 Korean War, kumalat ang isang sakit na tinawag na Korean Hemorrhagic Fever kung saan tinamaan ang mahigit 3,000 na sundalong nakabase sa Hantan River sa Korea. Pagkatapos ng gyera noong 1976, pinag-aralan ni Hoang Lee, isang South Korean scientist, ang ilang mga daga mula sa Hantan River. Pagdating ng 1978, na-isolate niya ang isang virus na tinawag niyang Hantaan virus at nakumpirma na ito ang sanhi ng Korean Hemorrhagic Fever. Pagkatapos nito ay marami ng ibang mga virus na nadiskubre na nagdudulot ng mga kaparehong sintomas. Noong 1982, opisyal na pinangalanan ng World Health Organization ang sakit na ito bilang Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome o HFRS. 1985 naman nang nilagay sa isang grupo ang mga virus na nagdudulot ng sakit na ito at tinawag itong hantavirus. Ngayon, lipat naman tayo sa New World Hantavirus. Kung ang punteriya ng mga Old World Hantavirus ay ang kidney, ang punteriya naman ng mga New World Hantavirus ay ang baga. Kung ang fatality rate ng mga Old World Hantavirus ay hanggang 15% lang, mas nakakamatay ang mga New World Hantavirus na nasa pagitan ng 30 hanggang 50% ang fatality rate. Noong 1993, kumalat sa Four Corners region ng Amerika ang isang bagong sakit na may sintomas na kapareho ng sa trangkaso pero may kasamang paghihigpit ng paghinga at irregular na pagtibok ng puso. Di nagtagal, nadiskubre na dulot ito ng isang uri ng hantavirus na sa kalaunan ay tinawag na sin nombre virus. Ang sakit naman ay tinawag na hantavirus pulmonary syndrome o HPS. Siya nga pala, konting trivia lang. Ang mga salitang Old World at New World ay nagsimulang gamitin noong Age of Exploration. Ito yung mga panahon na naging uso para sa mga Europeo na maglayag at magdiskubre ng mga bagong lupain. Ang Old World ay yung mga parte ng mundo na alam na noon ng mga Europeo tulad ng Europa, Africa at Asia. Ang New World naman ay yung mga bagong discover nila tulad ng North at South America. Gets? Balik na tayo sa kwento. Ayon sa investigasyon, lumalabas na ang mag-asawang biktima mula sa MV Hondius ay umikot muna sa Argentina, Chile at Uruguay upang mag-birdwatching o tumingin ng iba't ibang klase ng mga ibon bago sila sumakay sa nasabing barko. Sa kanilang pagdaan sa iba't ibang mga lugar upang makakita ng iba't ibang mga ibon, nadaanan din nila kung nasaan ang mga tinatawag na pygmy rice rat at long-haired grass mouse, ang mga dagang carrier ng isang uri ng hantavirus na tinatawag na Andes virus, na siya namang matatagpuan sa maraming parte ng Argentina at Chile. Ngayon, ang mga hantavirus ay kadalasang nakukuha ng mga tao mula sa mga daga. Kadalasan itong sumasama sa laway, ihi, dumi at mga iba pang bodily fluids ng daga. At napupunta naman ito sa mga tao kapag nagalaw o nalanghap nila ang mga ito. Hindi ito na ipapasa ng isang infected na tao papunta sa iba pang tao. Pero kakaiba ang Andes virus.
Una itong na-discover noong 1995 sa Argentina at pagdating ng 1996, nagsimulang lumabas ang mga ulat na posibleng may human-to-human transmission ito sa pamamagitan ng close contact at sa exposure sa droplets at bodily fluids tulad ng semilya at gatas mula sa mga nagpapadedeng ina. Matapos makapasok ng Andes virus sa katawan, kadalasang nagtatagal ng 1 hanggang 8 linggo bago makaramdam ng mga sintomas. Kung matatandaan, ang Andes virus ay isang uri ng New World hantavirus at ang mga New World hantavirus ay nagdudulot ng hantavirus pulmonary syndrome o HPS. Ibig sabihin, ang punteriya ng Andes virus ay ang baga ng tao. Nag-uumpisa ito sa lagnat, sakit ng ulo at sakit ng katawan. Minsan may kasamang pagkahilo, pagtatae at pagsusuka. Tapos, susundan ito ng ubo na palala ng palala, pati na ng pagtutubig ng baga. Minsan, may kasama itong irregular na pagtibok ng puso at pagbagsak ng blood pressure. Ang kadalasang ikinakamatay ng mga may HPS ay respiratory failure o ang nagre-resultang hirap sa paghinga dahil sa labis na pagtutubig ng baga. Minsan naman, dahil sa cardiogenic shock o ang kakulangan sa supply ng dugo sa mga mahalagang parte ng katawan dahil sa paghina ng tibok ng puso at kakulangan ng dugo. Sa madaling salita, para kang nalunod at naatake. Pero nalunod ka sa tubig na galing mismo sa loob ng baga mo at naatake ka kahit na wala ka namang dating sakit sa puso. Sa unang tingin, nakakatakot isipin na may kakayahan din itong kumalat sa pagitan ng mga tao tulad ng COVID. Tapos, mas nakakamatay pa ito ng di hamak kesa sa COVID. Ang fatality rate ng COVID ay mababa at depende pa sa edad. Ayon sa ilang mga estimate noon, mataas na ang 15% fatality rate sa COVID. At ito ay sa mga matatandang nasa 85 years old pataas. Pero ang HPS umaabot sa 50%. Ibig sabihin, mataas na kung sasabihin na 15 sa bawat 100 na taong may COVID ang maaaring mamatay. Sa kabilang banda, maaaring umabot sa kalahati o 50 kada 100 taong may HPS ang maaaring mamatay. Pero bago kayo magpanik, may ilang mga bagay kayong dapat malaman at maintindihan. Una, kakagaling lang natin sa COVID. Sariwa pa sa ating lahat ang mga nangyari noong mga panahong yon. Kaya, mas handa tayo para sa mga posibleng kumalat na sakit at alam na natin kung ano ang mga dapat nating gawin. Ayon sa report ng World Health Organization, May 2, 2026 pa lang ay naalerto na sila ukol sa potensyal na Andes virus outbreak sa MV Hondius. Ginagawa ko ang video na ito ng May 8, 2026 at kasalukuyan nang nagko-contact tracing ang mga otoridad upang matukoy kung mayroon pang ibang posibleng nahawahan ng Andes virus. Alerto na din ang mga health agencies ng iba't ibang mga bansa, kaya hindi na basta-bastang makakapasok at kakalat ang Andes virus tulad ng nangyari sa COVID, kung saan marami ang hindi gumawa ng agarang aksyon. Ikalawa, sa kabila ng mga ulat ng paghahawahan sa pagitan ng mga tao, may mga ulat din na hindi naman ito kasing dali tulad ng sa COVID. Kung titingnan natin kung sino-sino ang mga kumpirmadong nahawahan ng Andes virus, ito ay limitado dun sa mag-asawa, ang ilan sa mga kasama nila sa barko at ang mga nag-aalaga sa kanila ng mga health workers. Ibig sabihin, kailangan ng malapit at matagalang kontak sa mga infected bago ka mahawa. Ikatlo, matagal na nating kilala ang Andes virus, di tulad ng COVID na nabigla tayo. Kung babalikan natin ang COVID, kumalat na ito ng husto bago pa natin na-discover ang virus na nagdudulot nito. Nung una, hindi natin naiintindihan kung paano ito gumagana at kumakalat, kaya natagalan tayo na gumawa ng lunas para dito. Dahil na din sa kakulangan natin ng kaalaman, madaming kumalat na maling impormasyon ukol dito na nagpalala sa sitwasyon. Pero pagdating sa Andes virus, 1995 pa lang ay na-discover na natin ito. Ibig sabihin, napag-aralan na ito ng husto ng mga eksperto at di hamak na mas handa ang mga scientist at health workers kung sakaling lumala ang pagkalat nito. Masakit mang isipin pero natuto tayo ng husto dahil sa COVID. Kaya mas handa na ngayon ang mundo sa mabilis na pagdetect at pagresponde sa mga kumakalat na sakit kumpara noong nagsisimula pa lang ang COVID. Ang mahalaga ngayon ay maging mapagmasid tayo at huwag basta-basta magpapaniwala sa mga kumakalat na haka-haka.